Nagsimula ang kwento na pinapakita ang isang fantasy-like world at ilang mga adventurers. May tumawag sa mga adventurers at lumalabas na isa itong merchant na pusa na tatawagin nating Moon-ing. Habang cute na cute sila ay tinanong din nila kung ano ang paninda nito. Nung nalaman nila na cherry tomatoes lang pala ang binibente nito, sila ay nawalan ng interes dahil common item lang daw yun at akala nila rare items ang dala nito. Pero iba daw yun sa normal na cherry tomatoes at dapat daw ay tignan nila ang kanilang status window. Tinignan ng isang lalaki ang effect at binaliwala niya ito. Ngunit nung nalaman ng iba na nakakapag-burn ito ng fats, sila ay nanggigil at inubos ang kanyang paninda. Nagtaka sila kung saan daw ba nakuha ang mga items na yun. Ngunit tila ba nagpakipot si Moon-ing at sinabing ito daw ay isang secret. Makikita naman natin ang ating bida, na tatawagin nating si Tommy Tomato. Siya ay nagtitrabaho sa bukid kasama ang mga rabbits at iba pang mga kahayupan. Gumawa siya ng drink na honey mixed cherry, gamit ang kanyang mga pananim at ininom ito kasama ang kanyang mga katropa. May lumabas namang quest notification sa kanya, na bigyan niya din daw ang tower managers. Biglang tumalon si Moon-ing pabalik sa farm matapos magbenta ng mga kamatis. Ang dami nitong nakuhang tower coins kaya napuri siya ni Tommy. Sinabi ni Tommy na sisikat na din siya soon, na kinagulat naman ni Moon-ing. Gusto pa kumita agad ng pera ni Moon-ing kaya nagpa-refill siya ng supplies kay Black Rabbit. Nagmarka naman si Tommy sa isang malaking bato at malalaman nating 150 days na siyang nandudoon na stranded sa isang farm sa loob ng tower, at ang job class niya ay isang tower farmer. Nilapitan siya nila Moon-ing at Black Rabbit para sa panibagong araw ng trabaho. Bumalik tayo 10 years ago, kung saan may nagsilabasa na 100 towers, na may 99 floors sa iba't ibang parte ng mundo. Pinag-aaralan sila ng mga bansa at ang nalaman lang nila ay hindi sila pwedeng patumbahin, kahit papasabugan pa ng nuclear bombs. Isang araw matapos ang ilang mga taon, may mga taong lumabas galing sa isang tower. Pinagkaguluhan sila ng mga reporters at tinanong kung paano sila nakapasok sa loob. Nahigop daw sila ng isang black hole at nagising na lang bigla sa first floor ng tower. Nabalita ang nagbabagang balitang ito sa TV Patrol, 24 oras, pati na sa Jessica Soho. Di umano! Nalaman din ng mga tao na ang lahat ng 100 towers ay konektado lamang sa isa at pagpasok mo sa kahit ano doon ay papailiin ka ng role bilang magician or warrior. May mga monsters na daw sa second floor at tuwing makaka-clear ng floor ay makakakuha ng iba't ibang rewards. At kung swerte ka ay makakakuha ka ng golden ticket para makapasok sa chocolate factory. Ay ibang palabas pala yun. Ipinaliwanag na ang mga awakened na tao lamang ang kayang pumasok at labas sa tower, pero pag mga normal na tao ay kakailanganin ang ticket na ito upang makapasok. Tinanong naman ni Doris Bigornia kung bakit naman gugustuhin pumasok sa tower na maraming monsters, at pinakitaan nila ito ng mga maari mo makuha pag pumasok ka sa tower. Ang pag-akyat sa tower ay may kapalit na mga kayamanan. Dahil nga doon ay tumaas ang bentahan ng mga ticket mula sa 6 million pieces to 8 million pesos. Makikita naman natin si Tommy Tomato na namimili ng spring onion kay Aling Nena. Nag-compute ito ng kanyang mga expenses at ng kanyang ipon. Inisip niya kung kakayanin niya kaya na makabili ng ticket. Napanghihinaan siya ng loob ngunit ayaw niya mawala ng pag-asa at nag-isip ng ibang paraan para kumita ng pera. Pwede daw siya magtanim at magbenta ng gulay, nakita niya daw kasi yung idol niya na si Ora nagtatanim ng mga gulay. Oh yeah! Mag-iipon daw siya hanggang kaya niya na makabili ng ticket at maimbita sa magandang guild. At pag na-clear niya ang tower ay magpa-propose siya sa idol niya na si Aura para magpakasal. Oh yeah! Bigla naman may lumabas na black hole sa likod niya. Naisip niya din na baka ito yung black hole na humigop sa first generation ng mga awakened na tao, kaya natuwa siya dun. Tinagap niya ang pagkahigop with open arms kaya naman tila nahiya yung black hole kasi shy type siya. Paano masabi? Lumiit ito ngunit nagmadali si Tommy upang hindi siya maiwan. Successful siya at nakapasok siya sa tower. Hinanap niya agad ang mga chandeliers at magagandang sahig ngunit ang nakita niya lang ay isang bakanteng lote. Na-stress siya doon at napasigaw siya kung nasaan na daw ba siya. Pinakita naman bigla ang imahe ng isang dragon kasama ang isang crystal ball. Meron daw na-detect na pagbabago sa tower at dapat niyang hanapin ang dahilan bilang ang manager ng tower. Sa ibang eksena ay may mga tinatanong na awakened warriors kung anong klaseng lugar daw ba ang Black Tower.
Sinagot niya na napakaluwag at shiny daw sa loob nito at madami kang pwedeng mabili na items dito. Ang pinaka-importante daw sa first floor ng tower ay ang training grounds upang magpalakas bago ka umakyat sa tower. Dahil doon sa mga interviews na yun, ay kaya iba ang in-expect ni Tommy. Kaya siya ay nadismaya sa kanyang dinatnan. Inikat niya na daw ang buong lugar doon pero walang namang exit, training ground, pati stores. Wala din daw tao doon. Mukhang sa ibang lugar daw siya napunta. Tumunog ang alarm ng kanyang phone at nalaman niya na isang araw na pala siya doon kaya't nagutom siya. Nilabas niya ang kanyang mga baon at makikita natin na napakakakaibang tao nito ni Tommy Tomato. Anong klaseng baon yan? Tao ka ba? Nagbibiro lang ako. Matapos itong bilangin ay kinain niya na muna ang apple. Nasarapan siya dito at nabitin. Sinunod niya naman ang mga kamote at talagang nasarapan siya dito at pinaliwanag niya pa ang kanyang saloobin. Hindi niya alam na nakakautot yun. Nasatisfy naman siya sa mga nakain niya ngunit nangangamba siya kung matagalan siya doon ay baka maubusan siya ng makakain. Nalulugmok na si Tommy ngunit minotivate niya ang sarili niya dahil pinangarap niya daw makapasok sa tower at hindi siya mamamatay basta-basta. Tinignan niya ang mansanas at itinanim ang buto nito. Kinuha niya rin ang mga ugat ng green onions at ilang mga kamatis, kamote, at tinanim niya ang mga ito. Gagawin daw ni Tommy ang lahat para makasurvive at hihintayin niya silang tumubo. Nagulat si Tommy nung may narinig siya sa langit at napansin niya ang blue moon. May narinig ulit siyang ingay sa langit na nagpahina sa kanyang katawan. Nakita niya naman ang isang black dragon sa langit bago siya tuluyang mahimatay, habang kumikinang naman ang kanyang pananim. Nagising na si Tommy sa alarm at nalaman niya na 2 araw na pala siyang knockout. Sumakit ang balakang niya at nawalan siya ng enerhiya. Inakala ni Tommy na may puno, ngunit pagtingin niyang mabuti, ito pala ay ang mga green onion niya na tumubo ng napakalaki matapos lamang ang 2 araw. Naisip niya na dahil siguro ito sa properties ng lupa sa tower, tinignan niya din ang iba niyang mga tanim at napansin na umuusbong na din ang mga ito. Hinarvest na ni Tommy ang mga green onions at tinikman ito. Nag-apoy naman ang bibig niya na tila ba isang dragon at sinabi niyang sobrang anghang daw nito, pero kaya niya naman daw makasanayan yun. Lunchtime na at kumain si Tommy Tomato ng mga kamatis dahil cannibal siya. Napagtanto niya na hindi bumababa ang araw sa loob ng tower, ngunit may mga pagkakataon na natatago ang araw ng mga moon ng bawat floor. Tinatawag daw itong blue moon. Nagtataka naman siya dahil nangyayari lang daw dapat yun sa 10th floor, at may nakita pa siyang dragon. Ang akala niya daw ay nasa first floor lamang siya at wala din dapat mga monsters doon. 10 years ago ay may malaking guild, na tinatawag na Phoenix Guild na nagawang ma-clear ang 37th floor. Bagamat ang impormasyon sa 30th to 37th floor ay isinisikreto ng guild. Madami na daw impormasyon tungkol sa mga floors 30 pababa. Sa 2nd to 10th floor, may mga skeleton soldiers. 11th to 20th floor may mga goblins. 21st to 30th floor may mga orcs. At may mga haka-haka daw na ang mga monsters sa 31st floor ay mga spiders. Wala daw kahit anong balita tungkol sa mga dragons. Mukhang napunta daw siya sa floor na hindi pa napupuntahan ng kahit sinong adventurers. May tumulo naman sa mukha ni Tommy at inisip niya kung monster ba yun. Ngunit isa lang pala itong kuneho na naglalaway sa kanyang mga pananim. Tatawagin natin siyang si Roger Rabbit. Tumalon ito sa kuweba at tinalunan ang kanyang ulo. Nagpaalam naman ito kay Tommy kung pwede ba siyang kumain ng isa. Binigyan niya ito ng isa at sabay silang kumain ng masaya. Na-surprise si Tommy dahil ambiles tumubo ng spring onions niya at mukhang 2 beses siya dapat mag-harvest every day. Bigla naman may tinawag si Roger sa taas, at may isa pang kuneho na tumalon sa kuweba. Lumalabas na ito pala ay ang misis ni Roger na si Gloria Kuneho, at masaya nilang nginitian si Tommy. At natapos ang part 1 ng ating kwento habang tinitignan niya ang mga bago niyang mga kaibigan.